Wala naman si Luistro? Hindi, kanina umaga to. Ito. Hindi na Senate President. Question mark lang naman, no? Solid Block 12, iginiit na hindi na Senate President si Alan Peter. Bakit naman? Wala pa naman 13. Ng komite ni Senadora Pia Cayetano ay bukas ay prayer vigil na lang ang mangyayari. Ay! Ano ba ang update dyan sa mangyayari tomorrow sa pagsisimula ng Book 2 ng Senate Serye? Nako, Joe Vici, Mase, nung bago rin tayo tumayo dito, ongoing pa kasi yung live stream ni supposedly, pero ang sinasabi kasi ng Solid Block 12 na sila ngayon, hindi na Solid Block 11. Tanggal na si Cayetano bilang Senate President. Pero sa live stream niya, sinabi niya, tuloy daw ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tomorrow. Na last time nung ang may hawak pa nito ay Senator Pia Cayetano, may schedule na silang tinalaga tomorrow. At ang sabi pa ni Senator Cayetano, maglalabas daw siya ng notice sa OSAA or Office of Sergeant at Arms, pati sa House Secretariat na panatilihin daw na bukas ang Senado bukas dahil ipagpapatuloy daw ang pagdinig ng Blue Ribbon. Ang isa pa niya sinasabi, parang palawagan niya rin daw na ipagdasal ang institusyon, ipagdasal daw ang bansa, hindi lang daw yung minority block nung siya pa ang SP, di lang daw silang majority block nung siya pa ang SP, kundi raw yung yung integridad ng bansa. So tomorrow, parang hinihikayat niya pa nga na mag-conduct daw ng prayer vigil sa labas ng Senado, pero paglilinaw naman ng Solid Block 12, hindi na raw Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. So for clarity, naglabas din kasi sila ng statement kanina. After the Senate, with 12 senators na present at diniklara yung quorum doon sa 12 na senador, they voted to declare na lahat ng elected positions ay vacant, kabilang dito ang presidency ng institusyon. At ang nilinaw din nila dito, hindi pa raw nahahalal si Senator Sherwin Gatchalian as Senate President. Ngayon kasi Senate President pro tempore lang siya dahil hindi pa nila nakukuha yung 13 na kinakailangan, yung majority number ng senators para makapag-elect ng Senate President. Pero ang sinabi kanina ni Senator Mig Zubiri na ngayon ay Rules Committee Chairman, pwede ngayon sa rules daw matatawag na acting Senate President itong si Senator Gatchalian. Pero yun nga, ang inaabangan natin ngayon kasi parang may nagkakaroon ng struggle between both ends. Sinasabi ni Senator Cayetano, illegal itong ginagawa, yung pag-claim ng leadership, yung pag-reorganize ng Senado, yung pagkuha ng committee chairmanship, yung paghaharang daw sa hearings and proceedings ng Senado. Okay. Pero ang sinasabi naman kanina ni Senator Gatchalian, may functioning Senate na raw ang bansa. Okay, so before namin balikan yung pinaka-recent statement ng new Senate majority. Ano itong nakuhang papeles na from the Office of the Senate President, hindi ko alam kung may hawak ka na, Mary mo na, just in case. Pero pwede naman namin basahin, just in case. Ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano, yung pumirma at sinasabi niya na nakasine. Kumbaga siya yung nag-declare ng CINIJE, pero remotely, kasi wala naman siya dyan eh. Usually ang CINIJE ay sa floor yan inaanunsyo. No? Pero ito ay by way of a letter na nakikita ko, hindi ko alam kung may kopya ang ating production na pwede i-hoist dyan. Ano? Pero yun na nga. So, ayan, hawak din ni Merrimon yan. Ano? So, kumbaga, the former, natatakot ako. Hindi matatakot, pero by technicality, we just don't wanna say agad na ex na no? Na ex-Senate President. Ay, kumbaga, nag-declare siya ng CINIJE remotely. Tama ba? Tama. And nung kanina, nung 3 o'clock, nung supposedly mag-start na yung session, nakita natin nung time na yon si Senate Secretary Jose Luis Montales na may inaabot na papel sa minority senators na nakaupo doon. Sina Senator Tito Soto, Rizal Teveros, Mama Aquino, etc. Ito raw yun. So, sabi pa ni Senator Mig Zubiri, illegal din daw ito, pero time na raw talaga mag-move on. Yeah. So, Merrimon, kung bukas, sinabi ni SP Alan Peter Cayetano, ay tuloy-tuloy yung Blue Ribbon Committee hearing. Meron ka bang narinig from the now majority kung anong gagawin nila? Dahil for them, ang Blue Ribbon Committee hearing magtutuloy sa Lunes pa. So, ano daw, baka lang meron kang information about this. Kung anong plano nila. Ang huling sinabi dyan ni Senator Erwin Tulfo, pwera sa, syempre, kailangan paigtingin daw yung seguridad ng Senado ngayon. Malinaw na by Monday, magiging schedule ng Senate Blue Ribbon Committee. At yung nilalaman, yung resource persons, yung guest list na inimbitahan, supposedly for tomorrow's hearing, hindi raw agreed doon si Senator Tulfo. Kailangan pa raw nilang salain ang mga ito. Kaya kailangan din nila ng kaunting oras para ayusin ang lahat. Yung bukas daw, kung sakali nga napupunta,
Kasi sinasabi nga ni Senator Cayetano na ipagpapatuloy yung hearing. Nung nag-livestream siya kanina umaga, sinabi pa niya ang man of the hour daw sa pagdinig bukas, Senator Rodante Marcoleta. Parang nasabi ni Senator Tulfo, parang pwede naman daw, magmerienda lang daw sa kumain lang daw sila dito. Pero ang malinaw, illegal na rin daw yun kasi siya na-declare na as vacant yung committee chairmanship. Siya na ang may hawak ng Blue Ribbon and sa pamumunuan niya, Monday ang hearing ng Blue Ribbon. Pero yun nga, sabi nga ni Senator Cayetano kanina, may magpalalabas daw siya na notice na panatilihing open ang Senado bukas, magtutuloy daw ang Blue Ribbon hearing. Okay, logistics-wise, input ko lang, Marymon, logistics-wise dyan sa Senate, pwede naman magkaroon ng mga meetings yung mga senador kung gusto nila, ituloy nila yung activities nila. Pero, kumbaga, logistics-wise, yung magse-stenographer doon, syempre, kung hindi na sila yung may hawak ng mga tao na yun, dahil may bago na mga nanumpa kanina, di ba? Papaano? Sino gagawa nung ganon? No? Tapos yung mga lawyers at mga staff na dapat nandoon kapag nag-Blue Ribbon Committee, papaano kung hindi na rin, kung yun ay sumusunod na rin sa bagong leadership, di hindi na parang gagawin yon tapos sa FB Live lang natin mapapanood. Ano mangyari? Pati yung video ng Senate, hindi mo naman pwedeng i-hijack yan basta-basta dahil may setup yan, di ba, Marymon? Totoo, Jovi. And ang ayaw pa kasi ngayon magpa-interview so far ni Senator Gatchalian na acting Senate President. Pero ang sinabi kanina ni Senator Kiko Pangilinan, yung sa case si Senator Cheese, mahaba-haba raw na naging pag-uusap yung nangyari. Pero they felt relieved na nagkaroon na ng ganitong pagkakataon. Ang sabi pa ni Senator Erwin Tulfo kanina nung bago siya mag-press con, hinahanda niya ng araw yung sasabihin niya kung sakali walang sisipot ng mga senador. Pero dahil nagpakita si Senator Cheese na declare as vacant yung posisyon, na elect si Senator Gatchalian as pro temp, and all the other committee chairmanship na na-assign kanina, ngayon daw, they feel relieved na talaga na may functioning Senate na raw na maaasahan at may pagpapatuloy daw yung trabaho. Kanina, Marymon, sinabi mo na si Senator Rodante Marcoleta ang magiging man of the hour bukas sa Blue Ribbon Committee hearing na gusto ngang mangyari ni SP Cayetano. Bakit daw, Karin, may impormasyon ka dito, bakit hindi si Senator Pia Cayetano? Dahil 'di ba siya naman yung recognized, 'di ba, na nila ni SP Cayetano as Blue Ribbon Committee chair. Chiki, yun din yung kine-question ni Senator Raffy Tulfo na bakit. Kasi ang sinasabi pa nung time na si Cayetano pa ang SP, bubuo ng subcommittee ang Blue Ribbon. Pero ang sabi ni Senator Tulfo, hindi raw ba pwedeng hayaan na lang si Senator Pia? Kumbaga, Blue Ribbon Committee in general ito. No, wala naman din kasi nagbabawal yung pagbuo ng subcommittees para mahawakan o matutukan yung certain inquiries or kung may pending legislation. Pero wala naman nag-ibang pagpapaliwanag. Ang isa nga nating inaabangan, supposedly, kung bubuin talaga yung subcommittee at kung si Senator Marcoleta talagang hahawak ng pagdinig sa flood control scandal, kailangan siyang ma-formalize sa session. Dapat sa plenary pa rin. Yeah, it had to be, kailangan mapresenta sa bawat galaw ng komite ay dapat may approval sa rules diyan sa plenary. Yeah. Okay. So yun yung hindi naman nangyari. Pero yung Blue Ribbon Committee ba nila ni SP Cayetano ay may 17 members na ba yun? Wala pa. 9 Isa pa pa yun. Oo. I think wala pang minority members yun no? Parang meron lang na yung automatic like Senate Minority Leader, pero ngayon hindi na siya yun, na si Tito Soto. Tsaka nilagay nila yung pangalan ni Senator Ping Lacson. Nasabi ni Senator Ping, wala pa yung consent ko doon. Hindi ko pa nga alam kung gusto kong sumali dyan sa BRC. Okay. For fairness tayo, Marymon, kanina kasi nagbigay na kami ng buod kung ano yung mga reaksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yun muna yung technical term natin doon. Senate President Alan Peter Cayetano. Okay. Pero alam ko hawak mo yung, dali ko yung nagpasa nito, merong pinaka-recent na solid block of 12, hindi na SB11, SB12 na, about yung fact na Senator Alan Cayetano is no longer the Senate President. Can we read that na lang muna? Marymon, kung hawak mo para ma-report mo kung ano yung laman ng kanilang maikling statement lang naman. Ang sabi ng statement ng Solid Block 12, Senator Alan Cayetano is no longer Senate President. For clarity, Senator Alan Peter Cayetano is no longer Senate President after the Senate with 12 senators present and a quorum declared based on the recognized base number of 22 under Avellino versus Cuenco voted to declare all positions vacant
including the presidency of the institution. Hindi pa lamang na ihahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President dahil kailangan pa ng 13 na boto sa ilalim ng konstitusyon. Yun. At pero ito raw ang malinaw at mahalaga ngayon, bakante na ang lahat ng posisyon, tapos na ang dating liderato at dapat na magpatuloy ang trabaho ng Senado para sa taong bayan. So book 2 na talaga tayo. So si Mary Mon ay hindi pa magpapahinga dahil bukas start na ng book 2. Oo, preview na to ngayon. sa Oo, book two. dahil Oo. I'm Oh. sure kahit anong mangyari, itutuloy nila yung activity nila about yung kanilang Blue Ribbon Committee. Pero yun nga lang, ano yung support group doon dahil alam natin na yung mga Senate staff ay under na doon sa new leadership, di ba? Sinabi ko nga yung technicality na yun at Oo. logistics kanina. Pero Mary Mon, feeling ko telling din na imbis na yun yung i-push ay nag-push ng prayer vigil eh. So parang feeling ko alam din naman nung old leadership na may possibility hindi matuloy. So magdasal Mag-prayer- na lamang. Parang magdasal ganun na lang yung epekto. Sa iyo ba ganun din yung dati? Tama, magdasal na lang sila. And yung hindi kasi nawawala lagi kapag ka nagla-livestream si SP Cayetano na Nagdarasal. nangihingi siya lagi ng dasal sa tao, sa mga senador daw, sa institusyon, sa direksyon ng bansa, sa lahat daw ng mga question ng mga tao na hindi pa raw nasasagot. And hindi din nawawala yung nagiging claims nga ni SP Cayetano na may ginagawa ngang maghahakbang yung nung time na yon minority, parang araw maharangan yung proceedings o yung paggalaw ng Senado, ng institusyon, and hinihingi niya yung dasal ng mga tao para raw maituwid ang upper chamber. Okay. Sige. May tanong ka pa, Jackie? Okay na. Okay. Oo. Thank you, Mary. Salamat. Punta natin si Attorney Enzo saglit. Maraming salamat. So, naku po, according sa SB12, hindi na kinikilalang Senate President si Cayetano according sa SB12. Alright, pasok tayo. Punta kay Attorney Enzo.